Okay naman. Hi guys, kami ay muling nagbabalik para sa ika-180th episode. Malapit na tayo sa mag-200, ano? Wow. So, 20 na lang episodes. At tayo ay nasa 1 Corinthians 15 pa din, ano? Alright. Kaibigan. Kung kayo ay sumusubaybay sa ating platform na ito ay last week ay napag-usapan pa rin about sa resurrection pa din. Ano? Okay. Sige na, diretso na tayo. Ano bang napag-usapan natin? Kasi di ba meron yung Bad Company Corrupts Good Character. Yun yung tinitle natin eh. Kung ano yung totoong context nun. Tapos napag-alaman natin na ang context pala nun, kasi merong mga tao na nagkakalat ng maling doktrina na wala ng resurrection of the dead. So, na-corrupt yung kanilang character based on some wrong doctrine na naituro sa kanila. Yes. That's why yung doctrine is very important. Oo. Dahil pwede siyang mamali yung character. Yes. Di ba? Hindi lang siya basta doctrine lang. Wala yan. Hindi yan makaka-apekto. Hindi. Naka-apekto nga po ng malaki sa kanila. Kasi ang thinking nila, kung wala naman resurrection, edi let's eat and be merry. Eat, drink, and be merry. Yan yung mga nakalagay sa shirt niya, di ba? Diba? Hedonism. Yun ang tawag din. Yung more on sa pursuit ng pleasure. Which is yun yung uso ngayon, ano? Ngayon, but punta na tayo about sa resurrection pa din sa part 3 dito sa chapter 15. 35. Malamang may magtatanong, ano kaya ang tanong na to? Paano mabubuhay ulit ang namatay? Ano ang magiging katawan nila? Okay, yun muna. So, itong question na to, yung paano mabubuhay muli ang mga patay, hindi naman talaga to sinagot ni San Pablo. Kasi obvious naman na si God is bubuhayin niya yung mga patay. Gaya nga sinabi ni San Pablo kay King Agrippa noong kinausap niya to sa Acts 26 verse 8. Bakit natin isipin na isang kamanghamanghang kaisipan na si God kaya niyang buhayin yung patay? Kinreate nga niya into being sa pamamagitan ng salita yung buong universe. Bumuhay pa kaya. Ano ang mahirap sa kanya? Oo, ibig sabihin, mahirap pang isipin na kayang gawin yun ng Diyos. Yung buong universe nga, even life came into existence dahil sa kanyang salita. Then, ang sumunod na tanong dito is, ano kaya ang katawan nila kapag binuhay? Actually, sasagutin ito naman ni San Pablo sa mga susunod na verses. Basta masasabi ko lang, yung katawan natin pag namatay, hindi na yun yung katawan na gagamitin natin pag binigay na sa atin yung resurrected na. May glorified body kasing tinatawag eh. Yes. Kung nakakwentuhan ako before, ang sabi niya, yung glorified body, kapag nandun na tayo sa langit, syempre iba na. Hindi na yung, syempre, hindi na napapagod. Hindi ka na yung, hindi na flesh and blood. Sabi, matitikman mo yung kulay, yung sinabi niya. So, hindi ko alam. Hindi ko alam, baka it's a stretch. Pero pwede naman kasi. Pwede, no? Mas sabihin natin, ma-reveal yung kabuuan ni Christ sa atin. Mas, ang tawag dito, ma-appreciate at mas matatranscend yung katawan natin na hindi na susceptible matukso o hindi na natutukso, hindi na nag-struggle sa sin. Saka, di ba, yun yung wala nang may kapansanan, wala na yung bulag, wala nang pilay. May nagtanong nga sa akin, pagkakyat po ba natin sa langit, maganda na yung boses ko, tsaka wala na ako mga pimples. Oo nga. Ako di ko kaya sagutin yun, pero siguro wala nang blemish, spot, or wrinkle yung bride ni Christ. Pero identity mo, alam ko nandun eh. Nandun pa rin eh. Pero sabi ko, bakit yun iniintindi mo? Bakit iniintindi mo yung itsura mo dating sa langit? Hindi mo itindihin yung status mo kung ikaw ba ay sahabot sa langit. Kasi iba't ibang race din eh, di ba? Exactly. Ganong ano eh. Ano ba yung mga tanong sa'yo kadalasan, Sir John, about sa ganyan? Afterlife. Pag ba namatay, parang natutulog lang. Mga ganun. May sasagutin naman dito kung sa ano yung... pa may ano? May pagkain. Sabi ko, di ba may waiting banquet? Meron. May hayop pa sa langit. Sabi,
is bababa daw yung commander ng army ng nakakabayo. O hindi may kabayo. May pearly gates, merong golden floors. O, yun na yung nireveal eh. Merong room sa langit na kung saan pinaprepare ni God para sa atin. Mm. Yun yung mga revealed na sinabi ni God na meron. Kasi sabi niya, sasabi ko sa inyo to kasi meron. Hindi ko naman sasabihin sa inyo kung wala ito, di ba? Yung Eh, sa ano yung rooms. mga, kunyari, ibulong mo ako sa Diyos. Kunyari, may kamag-anak kang namatay. Alam ko, nandiyan ka na sa Parang siyang Catholic na paniniwala na ibinubulong mo sa santo, tapos yung santo bibigyan ng intercede. yung nag-i-intercede kasi or yung intercessor para ba mas pakinggan yun ni God. Mm. Sabi, ang pinaka-intercessor natin ay si Jesus na mismo. Tama. So ibig sabihin, hindi natin kailangan na humanap ng intercessor na tao para kay God. Pag may namatay, katulad ng tita ko namatay, may nakita sila sa bukid na parang malaki. Ay, si tita, ano yan? Paano man lang nalaman yun? Pwede pa parang simula ng mga lola-lola natin, ganun din ang paniniwala. Saan kaya nagmula yun? Nagmula yun sa Hinduism. Yung reincarnation into hayop, ganun. So, possible. Magiging ano ka eh. Totoo ba yun? Hindi, syempre. Pero sa belief ng Hinduism, which is hindi naman natin Ang sinashare dami maniniwala, no? yun yung nila religion nila. Kahit na matanda na, may status sa buhay. Siguro meron silang false assurance na yung patay, naririnig pa rin sila. Hindi naman necessarily na naririnig kaya nung nag-necro tayo, nilinaw naman natin yun. Kung namatay na ang isang tao, hindi na naririnig. Kaya kapag meron kang gustong sabihin sa kanya sabihin mo na habang buhay pa siya. Hindi yung pagpatay, mabait siya. Mag-aangawa o mabait siya. Wala naman atang hindi mabait pag namatay eh. Lagi ng mga good mga memories. 36. Hanggang 38. Hindi nag-iisip pag nagtatanim ka. Mamamatay muna yung butong tinanim mo bago yun mabuhay. Tama nga naman. Okay. At saka buto lang yon yung tinanim mo. Pwedeng butil ng wheat o ng kung ano pang butil. Hindi mo itatanim yung mismong halaman na malaki na. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng katawan na gusto niya para sa butong yon. At ibibigay niya sa bawat buto ang tamang katawan nito. So, analogy na yun. Sinasabi lang na kailangan yung flesh is mamatay. Pero pag nag-resurrect ito, hindi na yung flesh. Sabihin natin hindi same na flesh yung magre-resurrect. Pero same person yung magre-resurrect. It just might be na yung katawan na gagamitin natin pag nag-resurrect tayo is hindi na yung old, kundi new na yung body na gagamit natin. Kaya kung may deformity ka, ala na ron. Ala na yun, oo. Siguro, yung body din na ibibigay sa atin, fit para mabuhay magpakailanman. Kasi itong katawan na to, hindi siya fit sa na mabuhay ka for all eternity. Hindi natin sure no? Hindi natin alam yan. Kasi itong composition ng body natin, nagde-degrade talaga, humihina. So, most probably, ibibigay sa atin na katawan ni God is hindi nagde-degrade at humihina. Hindi lupa. Hindi lupang katawan. Kasi pag lupa, babalik siya sa lupa. So, binigay lang niya example dito yung grain. Kasi mga magsasaka sila So, madali na maintindihan. Sir, kapag namatay ang tao, bubuhayin ba agad? Siguro, mas magandang tanong is nasaan sila pag namatay ang tao. Nga Siyempre, kapag namatay yung tao, mahaba bang usapin yan? O hindi naman? Sakto lang. Basta pag absent ka in the body, you are present with the Lord. Ibig sabihin, automatic is na kay Lord ka na, sa presensya ka niya pag namatay is isang Christian. Paano pa? Kasi may tanong, pag namatay ba, i-resurrect ba siya agad o hihintayin pa yung pagbabalik ni Jesus at sabay-sabay, i-judge? Ganun no? May ganun tanong. Basta lahat tayo bubuhayin. Yung isa is for eternal bliss and sabihin life. Yung isa naman is for eternal damnation or punishment. Kung magtatanong ka rin naman, hindi mahalaga kung kailan. Mahalaga
dapat ako. Parang yun yung concern mo. Oo. Hindi yung, kailangan ba sabay-sabay? Di ba? Oo. Alam mo, parang mag-enroll ka, gusto mo kasabay. Oo. Mahalaga yung hindi kailan bubuhayin o sabay-sabay. Ang dapat nating isipin kung ako ba kasama doon, di ba? Tama. Kasi may rapture pa. Medyo more on eschatology nga to. Kaya sinabi niya, you fools. At naisip niyo na kung ano yung katawan na ikinamatay niyo, yun din yung katawan na sasabuhay niyo. So, foolish nga. Next, 39 to 41. Hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng mga tao. Iba ang sa mga hayop, iba ang sa mga ibon, at iba ang sa mga isda. Merong katawang panlangit at katawang panlupa. Yun. Magkaiba ang ganda ng katawan sa langit at ng katawan sa lupa. Iba ang ganda ng araw, iba ang sa buwan, at iba rin ang ganda ng mga stars. At bawat star, iba-iba rin ang ganda. Pinakikita lang dito na may iba't ibang kagandahan. May iba't ibang katawan ang lahat ng bagay. So, ibig sabihin, may kanya-kanya din suitable. Glory. Oo, may kanya-kanyang glory. Basta sinasabi lang dito is, ang tawag dito, hindi magkakapareho ang katawan o baluti natin sa katawan. Halimbawa is yung mga halaman. Halimbawa is sabihin natin yung mga believer or non-believer. Or sabihin natin na yung active sa Christian life, yung hindi. So, kumbaga, maraming tinatawag na different form of flesh. Okay? So, nakakasigurado tayo. Literally. Oo. So, naniniwala ako na literal din, bibigyan tayo ng Diyos ng glorified na body. O yung body na hindi na nakukurap, hindi na tumatanda, hindi na sabihin natin na nagde-degrade. So, isipin mo, maganda din yung balat natin. Suitable siya para dito sa mundo. Oo. Mapapawisan ka. Di ba? Pag mamal ka. Wala. Di ba? Kapag reptile ka naman, kadalasan merong mga hirap kasi science eh. Di ba? Basta ang point lang dito, syempre, itong katawan natin ngayon, na to, pang lupa lang. Pag tayo ay e-enter na ng langit, bigyan tayo ng katawan ng Diyos, yung glorified na. Okay. Nalinaw naman. Next, 42 to 44. Ganito din ang mangyayari pag muling binuhay ang patay. Pag nilibing ang katawan, mabubulok yun. Pero pag binuhay na, hindi na yun mabubulok kahit kailan. Yun yung assurance naman pala. Kapag nilibing ang katawan, pangit yun at mahina. Pero pag binuhay, maganda yun at malakas. Pag nilibing, physical na katawan yun, pero pag binuhay, spiritual na katawan na. Merong physical na katawan, kaya meron din namang spiritual na katawan. Okay. 44? 42 hanggang 44. Okay. So, pinakita dito kung paano ang victory ng taong makalangit sa hindi. Una, yung incorruption, nagwagi siya laban sa corruption. Yung glory over sa honor. Yung power over sa weakness, and yung spiritual aspect ng tao over sa physical. So, counterpart. So, actually, kung mapapansin natin, yung nangyari na to na glory, or sabihin natin pag-compare ng dalawang katawan, nakita na natin to na tatlong pagkakataon sa Bible. Una, yung mukha ni Moses. Okay. Nung kausap niya si God, or sabihin natin na nung siya is face-to-face na nakikipag-usap kay God. May sinag yung mukha niya, may glory, no? Pero sabi ni God, fleeting din daw yung God. Fleeting. Next, yung pangalawa dito is yung transfiguration ni Christ. Ayan. And then yung panghuli, yung countenance ni Stephen. Yung itsura niya as of an angel. So may mga glimpse na tayo dito sa lupa. Ngayon, sa kakayahan natin or sa capacity natin, hindi natin kaya maintindihan yung lahat ng bagay sa langit kasi it's a mystery. So kung ano na i-reveal sa atin ni God, yun lang muna ang pwede natin. So ang patikim nun, parang face of an angel, na maliwanag, na ibang glow. Parang gano'n, ano? Okay.
Okay. Mahalaga naman doon, hindi natin, okay na aralin natin yung mga resa-resa na may itsura nun. Ah. Pero syempre, ang mahalaga, salvation. Ngayon, ito pa. Yung incorruption or walang corruption, one day magtatagumpay siya laban sa corruption. Yung glory sa honor, power, weakness, then spiritual sa natural. So, anong mahalaga i-work out? Yung incorruptible seed, yung yung glory, yung power and spiritual life natin. Yan. Tapos ano pa? Binanggit dito na the righteous are put into their graves all weary and worn, but as such they will not rise. They go there with the furrowed brow, the hollow cheek, the wrinkled skin. They shall wake up in a beauty and glory. So, kunwari matanda, may sakit, o kulukulubot na namatay, and namuhay sa presensya ng Diyos. Pag binuhay uli ito, wala na yung mga deformities na yun. Yun naman ang assurance. Nasa prime ka, parang gano'n. Oo. Kaya tinalam no? Ano yung tsuri. Basta, again, pag namatay sa Christian, sa mahalaga, mayroong glorified body. Yeah, he is present agad sa Lord. Walang tulog part. Okay. 45 to 49. Nakasulat nga sa scripture, yung unang tao na si Adan, nilikha siyang may buhay. Pero yung huling Adan, na ang espiritong nagbibigay, pero yung huling Adam naman, ang espiritong nagbibigay buhay. Hindi spiritual ang nauna. Okay. Physical muna bago ang spiritual. Galing sa lupa ang unang Adan. Okay. Kasi nilikha siya mula sa lupa. Galing naman sa langit ang pangalawang Adan. Hanggang 49 ba? Hanggang 49. Ang mga nasa lupa ay may katawang gaya ng galing sa lupa at ang mga nasa langit ay may katawang gaya ng galing sa langit. Kung paanong kagaya tayo ng taong gawa sa lupa, magiging kagaya rin tayo ng tao na galing sa langit. Okay. Sabi dito, yung unang Adam daw ay isang fleshly being. Pero yung last Adam, which is si Jesus, naging life-giving spirit. So, physical yung kay Adam, yung kay Jesus, hindi siya physical. It's more on something spiritual. Ano pa? Sabi din dito na si Adam, seemingly a perfect man, gave us one kind of body. The second perfect man, Jesus, the last Adam, can give us another kind of body, the the life-giving spirit. So, ano ang kainaman nito na aware tayo sa status natin? Kaya tayo ay namatay, tapos sumarap sa presensya ng Diyos. Una sa lahat, yung mga konsepto ng ibang religion na nakahubo o walang saplot, medyo hindi na siya accurate. Yun. Ano pa? Kung si Adam ang nagdala ng sin and corruptible sin sa mundo, si Jesus naman daw yun, nag-cleanse, nag-forgive dun sa tao na yun. So, ano nangyari dun sa forgiveness na yun ni Jesus? Yung forgiveness na yun is through paying the sin of the first Adam or the sin noong lahat ng mga seed ni Adam. So, siya ay yung bagong creation naman in terms of siya ang simula ng mga converted na individual. Pero, syempre, ang binabanggit pa rin dito na spirit is yung sa presensya na ng Diyos, yung glorified body. Ang natutunan mo dyan, sir, kung ikaw, born ka lang in the flesh, mamamatay ka. Babalik ka lang sa lupa. Pero kung ikaw is born of the spirit, born from above, na tinatawag nga natin sa John 3, may promise sa'yo ng Diyos na bibigyan ka rin niya ng katawang makalangit. Sapagkat ikaw ay hindi lamang pinanganak sa lupa, kung hindi ang iyong spirito ay pinanganak muli. Okay. Na born again king. Yun yung mahalaga. Yung promise sa'yo. Ngayon, di ba? Ngayon, tawag dito, kung yung unang katawan daw natin made of dust, yung pangalawa, heavenly, yung So, sa ibang religion, bilang ikaw ay teacher, meron din silang resurrection. Reincarnation. Kasi sa Greek, di ba? Reincarnation, Hinduism, yung pwedeng hayop, pwedeng mas mababang caste system. Di ba may caste system sila, parang hierarchy? May ganun pa rin sila. Ano yung ibang religion na may resurrection o kabilang buhay na lang pala? Di ba meron? Islam.
Bahala, meron pang bahala, di ba? Merong something. Ano ba yan? Bathala. Hindi, yung bahala, yung... Valhalla. Valhalla, yun. Yang Valhalla ay Norse mythology. Parang paradise yun. Norse mythology. Yung mga slain warrior, mga Einherjar, is pag namatay sila, sasalubungin sila sa Valhalla. Yung parang isang malaking banquet ng mga fallen na mga hero ng giyera. So normally, ang mga napupunta doon ay namatay sa digmaan. O ibang ano naman yun. That's Norse mythology. Naniwala sila Goku pag namatay. Buddha. Nabubuhay pa rin. Pwedeng buhayin. Pero may time daw na hindi na pwedeng buhayin eh. Sa kulturang Hudyo, pwede pa daw buhayin pag ang tao is namatay until 3 days. Pero kapag ika-fourth na, yung spirit niya, ala na doon. So, hindi na pwedeng buhayin. Kaya ang ginawa ni Jesus, nung niresurrect niya yung si Lazarus, 4 days. 4 days. Para yung superstition ng Hudyo is malagpasan, mawalan. Para ipakita niya kay Martha, kay Mary, at saka doon sa mga tao na nakikiusyoso doon, na siya yung resurrection and the life. Siya yung author ng resurrection. Okay, next na tayo sa 50 to 53. Ibig kong sabihin, mga kapatid, walang parte sa kaharian ng Diyos ang mga gawa sa laman at dugo. Yes. At hindi pwedeng magkaroon ng katawang di nasisira ang mga katawang nasisira. Okay. Pakinggan nyo itong mystery na ito. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Pero pagtunog ng huling trumpet, babaguhin tayong lahat sa isang iglap lang, parang kurap lang ng mata. Kasi pagtunog ng trumpet, bubuhayin ng mga patay at di na sila mamamatay uli. Tapos, babaguhin tayong lahat. 53. Kasi ang katawang nasisira, papalitan yun ng di nasisira at yung namamatay, papalitan ng di namamatay. Okay. Parang ganun lang. Linawin ko lang, yung corruption na binabanggit dito, hindi naman sin. Yung corruption na binabanggit dito is yung natural state ng katawan na tumatanda, Mag-decompose. mamatay, magde-decompose, balik sa alabok. Kaya nga meron linya na yung nanggaling sa alabok din babalik. Ibig sabihin nun, yun yung natural na ng ating katawan. However, sabi dito, nagmula sa lupa. Di ba? Ngayon, may sabi dito na yung corruption, hindi naman niya i-inherit yung incorruption. Ano ba yung incorruption? Yung hindi na magde-degrade. Isipin mo kung ito pa rin yung katawan natin pagdating sa langit. Tapos lang, parang ito-twitch lang, i-repair lang. Hindi improvement yung katawan pagdating doon. Overhaul talaga. Total overhaul. Halimbawa, nagtanim ka ng, di ba, buto. Ang lilitaw din ba doon buto? Hindi, di ba? Para siya may mini tree sa loob, tapos magiging malaking puno o halaman. So parang ganun yung mangyayari, na yung pinaka-pinagbutuhan natin is yung lumang katawan or yung katawan na nagde-decay, then yung lilitaw doon or yung mag-emerge doon is yung resurrected body or glorified body. Naisingit ko lang bago makalimutan. Sige. May mga iba na ayaw nila magpa-cremate. Kasi daw, wala daw, sa katuroang Katoliko, is walang katawang gagamitin. Totoo, Katoliko. Walang katawang ayaw nila mag-cremate? Yung iba. Paano nung COVID? Di ba nirequire ng government? Walang choice. Tsaka paano kunyari, biktima ka na, sinunog kayo, di ba? Ganito pag ba sinunog ka, walang atom doon na sa'yo pa din. Ang point kasi nito is kayang gamitin ni God yung mga atoms mo kahit sunog pa yan. Kahit nga wala. Kahit nga wala But again, doon sa law ng nature, meron kasi So, kayang gawin ni God na yung mga atoms na yan is mag-create siya ng bagong body. Yun. Tama. Ngayon, again, hindi sin yung pinag-uusapan dito sa corruption. Literal. Yung literal. Ngayon, ang mystery dito, sabi let me tell you a mystery. Hindi lahat sa atin ay matutulog, kundi lahat ay babaguhin. Okay nga. Sabi ng ibang mga scholars, mali daw yung thinking ni Paul dito na akala niya babalik si Jesus sa time niya. Pero yung sinabi naman niya as a general na mystery yung general na mindset, yung general na babalik si Jesus, may mga taong hindi na mamamatay kasi aabutan
sila ni Jesus Ako ang naman buhay. sir, ang opinion ko dyan, tama lang na mindset ni Paul yan. Kasi dapat ang Christian, lagi niyang Actually, isipin. Doon sa susunod na explanation, yun nga, pag tinuloy natin. Diba? Dapat, Pero tama daw yung mindset na yun ni Paul. Na it is as if anytime sa generation Ayun. natin is pwede bumalik si Ayun. Jesus. Ang pinapoint out ni, ni nung scholars regarding sa sinabi ni Paul na to, na si Paul, by the Spirit, si Paul, by the Spirit, infallible. Ibig sabihin, hindi mali yung sinabi niya. Kaso nga lang, by the Spirit, wala yung Holy Spirit sa kanya, hindi siya omniscient. Na hindi niya alam na si Jesus, hindi sa timeline niya babalik. Yun lang naman yung pinapoint out. No? Pero again, tama pa rin si Paul in terms of whether bumalik si Jesus ngayon or hindi, whether sa timeline mo or hindi, sa lifetime mo o hindi. Ang mahalaga, lagi tayong prepare sa generation. o kasi merong verse na si Jesus ay babalik na parang isang magnanakaw. O so, ibig sabihin, Hindi mo alam. hindi mo alam. Lagi ang prepare. So, ano gagawin natin? Maging prepare tayo. O, diba? Sinesecure natin, halimbawa, yung kwarto natin para kung may magnanakaw, hindi madaling makapasok. O, nag-alaga tayo aso para may mag-alarm. Ngayon, speaking of alarm, sabi dito at the last trumpet, maraming mga... Sa muling pakakak. May marami sa definition dito. Pwedeng yung binabanggit na last trumpet of na sa Revelation, yung sa judgment. After nun is judgment. Pero possible daw na hindi kasi magkaiba yung translation. Pwede daw na... So, mag-aaral tayo niyan. Pwede daw na iba ang ibig sabihin nun kasi misteryo lang naman eh. Pero ang isang mataas ang chance na binabanggit dito ay yung last trumpet regarding sa Roman military. Yung unang tatlong trumpet kasi yan eh. Yung unang ihip ng trumpet, tinatawag na yung mga tao to prepare and live. Yung parang warning muna. Hindi, yung prepare and live na lilipat tayo ng lugar. Yung parang sa Israel, lilipat tayo ng lugar. So, yun yung first trumpet, mag-prepare na kayo. Ano yung pangalawang trumpet? Fall in line. Then yung pangatlong trumpet is magma-march na. Yun. So, it might be na yung sinasabi dito na at the sound of the last trumpet, yung tinatawag na yung mga tao na nag-march forward. March forward saan? Sa heaven. Yun. Pero again, ulitin ko, pag ba namatay ang isang tao na Christian is parang natutulog lang. Not necessarily. Sabi nga ni Paul, being absent in the body is being present with the Lord. So, matik na pag namatay tayo, pag dilat natin, para twinkling of the eye nga lang, nandun na tayo sa presensya ng Diyos. Kasi mayroong may katuruan sa John na hindi mo na bubuhayin para mapunta mo sa shoal sa parang temporary na Adam's bosom, gano'n. Tapos after pa lang nun, saka pa lang tatawagin lahat. Ganun. Parang may ganun. Yung Abraham's bosom kasi, langit na rin yun. Okay? Yun parang paradise. Iba ba daw yung paradise doon sa New Jerusalem? Actually, parang yun na rin yun. Kumbaga, parang nasa nasa kwarto ka pa lang, ala ka pa dun sa Pero ang pinaka-take ko dun is, pag isang tao namatay, Kristiyano siya, langit na lang yun din. Kumbaga, yung geography, hindi masyadong issue. Naman, kung hindi mo na langit o temporary lang. Pero, hindi siya katulad ng purgatory na may chance pa na pumasa ka. Walang ganon. The moment na lagutan parang holding place lang, parang ganon. The moment na lagutan tayo ng hininga, matay tayo, it is equivalent yung, halimbawa, pinapanday na bakal. It is equivalent doon sa nilubog na siya sa tubig, hindi na pwedeng mabago yung form o yung destiny niya. Maliban lang kung lusawin uli siya. Yun yung sa literal. Yun nga kasi sir, kasi sa purgatory, meron pala kailangan pag-pray mo, di ba? Makakalos wala nang gano'n kasi hindi naman alam ng patay yung gano'n. There are no activities on the show. Wala namang gano'n. Okay, 54 to 57. Show searching. 54 to 57. At pag nangyari na to,
Pag napalitan na ng katawang di nasisira, yung nasisira, Okay. at napalitan ng di namamatay, Okay. yung katawang namamatay, Okay. magkakatotoo na yung nakasulat sa scripture. Ano yun? Natalo na ang kamatayan. Kumpleto na ang tagumpay. Okay. Hanggang ano? 57. Nasaan o kamatayan ang tagumpay mo? Nasaan o kamatayan ang kamandag mo? Galing sa kasalanan ang kamandag ng kamatayan. Okay. At galing sa law ni Moses ang kapangyarihan ng kasalanan. Pero, salamat sa Diyos na nagpapanalo sa atin sa tulong ng Panginoon nating si Jesucristo. Okay. Una dito, it is such a almost minamak na ni Paul yung death. Kasi ang kinakatakot ng lahat ng tao is kamatayan eh. Karamihan ng mga tao is kamatayan eh. Kaso nga ang problema, si Jesus nag-resurrect. So doon pa lang, nung si Jesus nag-resurrect, wala nang power yung death sa kanya. Nung bata ka ba sa takot ka mamatay? Takot ako mamatay na Kasi parang hindi kasama yung mga magulang ko nung bata ko. kasi dependent ka nun eh, sa kanila. Hindi, tsaka syempre, laging sila'y kasama mo. Hindi, syempre, malulungkot ka by the thought na mamatay sila, mauuna, ganun. Mag-isa ka. So, kaya nga yung iba parang ang gusto sabay-sabay. O kaya mauuna sila. Eh, hindi ganun. Isipin mo rin naman, sino mag-aalaga sa magulang mo pag matanda na, kung nauna ka. Ayun. So, baga, wag selfish. So, it is as if na minamak ni Paul dito yung death. Na, asan ka ngayon? Kasi parang yung death yung final blow eh. Consequence kasi yun ng kasalanan eh. Nasa nang iyong kamandag. Ano ba ang Dahil nagkasala si Adan at Eva, nagkaroon ng power yung nagkaroon ng ng kamatayan. kamatayan? Ngayon, So originally ba siya hindi talaga dapat mamamatay? yes. Ngayon, ang problema is, andyan na nga yung kamatayan. So, ano ang ginawa muna ni Jesus? Dinil niya yung cause ng kamatayan, Sin. which is sin. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Ngayon, ano ba ang cause ng death? It's because nagkakasala yung tao. So, sabihin, yung sanhi, dinil niya. Oo. That's why yung bunga din nun, Wala na nadil ng din. power. Wala ng power. Yan. Again, ano pa yung binabanggit dito? Binabanggit dito na hindi natin by the kailangan, roots. hindi natin kailangan katakutan yung kamatayan sapagkat si Jesus mismo yung resurrection and the life. Kaya paano to? Paano yung mga, di ba kanya pag Christian ka na, dapat di ka na ikatakot mamatay. Ano yung parang ano yung picture nun? Kasi mali ba kapag may Christian na parang takot pang mamatay? Not necessarily. Kumbaga hindi pa siya ganun ka-mature or hindi pa siya ganun sabi natin ka-sold out dun sa tinatawag na resurrection. Or baka may unconfessed sin siya. O may mga pinag-uutos pa si God sa kanila hindi pa yung nagagawa. Or natatakot siyang iwanan yung pamilya niya. Eventually, we have to give them all up to God. Na huwag nating masyado. Kasi si God sabi, huwag tayong mag-worry. Lahat naman yun ang destination kamatayan. Kaso nga lang, yung after nun, doon nagkakaiba. Resurrection unto life o resurrection unto eternal death. Doon siya nagkakaiba. Ngayon, Tanong ko lang kasi may mga Christian na parang takot pang mamatay at as of my observation, okay. karamihan sa ganong mindset, yung hindi rin talaga nakapag-all out sa Diyos, medyo reserved pa, yung mga ganon. May ganun naman. So, pag handa ka na talagang mamatay para sa Diyos, parang, hamakin mo na lahat. So, baga hindi natin kinakatakot yung Hindi, di ba, those who want to gain His life, di ba, will lose it. Those who keep. So, again, paano na-defeat yung death? Through our Lord Jesus. Paano din nagapi yung death? Is because nag-resurrect siya. Okay. Meron itong tinawag na yung kapangyarihan daw ng kasalanan galing sa law ni Moses. May natandaan ako na kapag binabatas mo daw yung tao, yun yung parang interpretation dito before Ewan ko lang kung hanggang ngayon is okay ba siyang interpretation. Pag legalistic ka, hindi ka merciful sa ibang tao, mali din naman kasi yun. Kung parang pinupudala mo na lang lahat. Kasi lalo daw parang yung kasalanan is na lumalakas.
Parang lalo nagre-rebelde yung tao, gano'n. Not necessarily. Kasi may mga tao din naman na pag gusto yung sinasabihan ka. Kapag Oo. may mali ako, sabihan mo ko. di ba? Oo. Pero makikinig ba talaga? May mga iba naman. So, ulitin natin, for the wages of sin is death. Lahat tayo deserve natin yung death. Kasi nagkasala tayo. Original sin. It's very essential na si Jesus talaga, siya yung umako ng sin natin kasi hindi natin kaya i-save yung sarili natin. So, bakit makakapagtiwala tayo na merong reward or sabihin natin na merong sense yung pinagagagawa natin sa Christian life? It's because nag-resurrect si Jesus. So, ibig sabihin, hindi, ang tawag dito, hindi pwede magmalaki yung kamatayan na ako ang hangganan ninyo lahat. Hindi. Sabi Jesus, wala kang power sa akin. Kasi siya may kapangyarihan siya over life and death. So, yung kamatayan, susunod lang kay Jesus. Kailangan lang talagang i-bury yung katawan nating lupa, no? Yes. Last one. 58. Kaya nga mga kapatid, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Okay. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. I think Yun yung conclusion. I think hindi ko na kailangan i-explain doon. Since wala nang power in death over kay Jesus, at si Jesus yung ating forerunner, so whether mamatay man tayo o hindi, sa timeline na to, is meron tayong hope. Hope for resurrection. Bakit? Jesus nga nag-resurrect Si Jesus nga sabihin natin na na-overcome kamatayan So, maging dependent tayo kay Jesus para ma-overcome din natin yung mga bagay na yun. And yung lahat ng paggawa natin ng mabuti, hindi yun sayang. Lalo na kung para kay Lord. Naintindihan? So, sabi dito, is your labor is not in vain in the Lord. May time ba na parang iniisip mo in vain yung ginagawa natin? Minsan kapag nadi-discourage. Minsan na. Pero, madali lang naman. Hindi siya nagdo-dwell. Mabilis lang siya na. Kumbaga, dumadapo siya. Pero hindi mo siya nagtatagal na una sa lahat is hindi naman tao pinaglilingkuran ko talaga, Diyos. May pangako'y Diyos. May evidence na yung Diyos is nagsiresurrect. O ano pa ang kailangan ko? Di ba? Yun yung pinaka. Yung mga times ba, ano sir yung mga nakaka-discourage para sa'yo? Halimbawa, hindi tumutulong yung church sa Great Commission or sa mga dapat nilang ginagawa. Very neglectful. O yun, nakaka-discourage yun. Yung mga tao na hindi naiintindihan bakit kailangan pagsabihan. O yun. Yung kadalasan. So, yung mga din, yung mga kasama natin before, yung guys sabi mo, di ba? Sunday. Mga kapatiran natin na talagang umalis. Hindi lang sa church umalis, kundi pati sa Diyos. kasi kung nakakalungkot Nakakalungkot. Kasi kung nagtampo lang sila sa tao, nagtampo lang sila sa tao, naghanap pa rin sila ng another church na sound yung doctrine. Pero kung nagtampo ka sa tao, bumalik ka sa dati mong relihiyon o tumalikod ka sa relihiyon na kinabibilangan mo, nawala na ng essence yung... Parang ang tinalikuran mo yung Diyos. Tapos sino pa yung idadahil ituturo mo dahil sa decision mo. Minsan naisip mo kung totoo ba talaga, di ba? Minsan naisip mo kung totoo ba talaga yung sinimula ng Diyos o nagsimula nga ba talaga or na-born again. Pwede mo din isipin na nakakalungkot siya. But again, tayo, ang reason natin ba't hindi natin kailangan sumuko kahit nakakapagod, natin kailangan sumuko kahit feeling natin mag-isa tayo, hindi tayo nag-iisa. Nakikita lahat ni God yung mga good works for His glory. So, mag-share lang tayo mag-witness tayo sa ibang tao. Para dumating man si God agad or hindi. Hindi ka ma-recognize, di ba? Para dumating man si God or hindi, abutan niya tayo, faithful tayo. Tama. Ayun. Hindi, nakatenga ka, no? Oo. Good and faithful servant ka. Problema kasi ng tao masyadong matindi ang nila yung self-interest or self-preservation.
Kapit pa rin sa mundo na sir. pangalagaan nila yung pera nila, pangalagaan nila yung reputasyon nila, pangalagaan nila yung pahinga nila. So, ang Anything. so, ang mangyari na sa dulo, sisingilin tayo ni God. Sabihin sa'yo ni God, ano ginawa mo? Yun sa mga resources na binigay ko sa'yo. Yun accounting na Oo. Nag-accounting. Yun. Kanya-kanya na tayong sagot doon. Yung problema din, yung ibang mga tao unbothered as if na walang commandment si God sa mga bagay na yun. Bakit sir, tingin mo? Hindi pa ganun kalalim? Hindi pa ganun... Self-preservation. Yun talaga Or- yun eh. Self-preservation. Kasi yung self-preservation sa tingin ko, parang hindi siya yung pinaka-root. Parang kasi di ba yun, kapag na ano mo yung pearl of great price, Hindi kasi walang na, di hindi ba? kasi na nakita yung tunay na halaga kaya hindi niya pinapahalaga. Quotable. Hindi kaya ko lang Pero totoo yun, di ba sir? Di ba merong isang alahero, di ba yung sinabi ni Jesus? kasi Nung nakita niya yung pearl of great price, ibinenta niya lahat. kahit din yung nakakita ng ng treasure dun sa may pagbungkal ng lupa. Kaya nung Sunday, Yung value, no? kaya nung Sunday, nung magsasalita ako, sabi ko, huwag muna kayo umalis, maupo muna kayo. Bakit? Kasi kung ano na naman yung gagawin, iihi na naman, magpapanggap na naman na tutulong, papanggap na kukunin yung ganito, ganyan-ganyan. Makinig muna kayo. Kung mahalaga ang salita ng Diyos at mahalaga ang mga paalala ng Diyos, huwag yung kung ano yung inuuna natin. Pagpapakita yun na mataas yung sense of self-preservation natin kung ano yung gusto natin gawin. Ngayon, kung ang ginagawa natin is yung gusto lang natin gawin at hindi natin ginagawa yung gustong gawin ng Diyos sa buhay natin, parang ang tinuturing na nating Diyos, hindi yung Diyos. Yung sarili na natin. And we don't see that. We are blinded sometimes by the truth. Kasi wala naman nagko-correct sa atin minsan. Wag sana ganun. Katulad dito, napaka-importante na yung Corinthians, pinagsabihan ni San Pablo. Kasi nga, may mga nahaluan pa dito na hindi naniniwala sa resurrection. Paano na lang kung di sumulat siya? Kaya inag-testify yun. Yun lang. Yun lang guys. Thank you guys. God bless. Goodbye.